Umabot na sa halos 30,000 ang mga nakapit sa New Bilibid Prison kahit mahigit 6,000 lang dapat ang kapasidad nito. Problema rin ng health facility sa Bilibid. Saksi si Salima Refran. Sa dami ng inmates sa Bilibid, hanggang atip ng mga dormitoryo sa maximum security compound, may mga tao. Maski kisame, ginawa na ring tulugan. Pero mas nakakaikot na raw ang hangin ngayon dahil giniba na ang mga dingding ng mga kubol. Maski mga may edad at may ilang iniindang karamdaman kasama sa general population. Sa tent ER muna sila nagpapagamot. Kahit kasi may bagong NBP hospital, hindi pa ito magamit dahil hindi pa nata-turn over sa Bucor. Mas maayos na ito kaysa sa infirmary at special care pavilion sa medium security compound kung saan nananatili ang mga may sakit na hindi kailangan maospital. Bukod sa siksikan, may ilang tolda lang ang panangga sa init at ulan. Mga nurse lang ang nangangalaga sa kanila. Kulang na kulang raw ang medical manpower ng Bilibid. For us doctors, umiikot kami doon after our 24-hour duty. Ilan lang po ang doktor dito? 4. 4 for the entire Bilibid? Yes. Servicing how many patients? Hundreds of patients. 5,275 ang mga may karamdaman na PDL. Pinakamarami ang mga may hypertension at diabetes. Halos 30,000 ang mga PDL sa Bilibid na 6,345 lang talaga ang kapasidad. Bumaba na ang bilang na yan kasunod ng mga buwan ng pagpapalaya at paglilipat sa ibang kulungan. Imagine, 52,000 na tayo ngayon. 52,000 sa buong Pilipinas, ang kasya lang 12,000. So excess tayo ng 40,000. Talagang worse from pag ikukumpara mo sa ibang bansa. Ang gusto talaga kasi natin, kung ano yung magiging capacity ng isang facility, yun ang talaga maximum na pwede mong ikulong doon sa facility. Ang problema ng congestion sa mga kulungan sa bansa ang hahanapan ng solusyon at reforma sa National Jail Decongestion Summit simula sa Miyerkules. Bukod sa Department of Justice, bumisita na rin sa Bilibid at sa mga pasilidad ng BJMP ang mga maestrado ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Pinagkokomento ng Korte Suprema sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amina Pangandaman at ang kanilang opisina kaugnay ng petisyong inihain ng concerned citizens hinggil sa 125 million pesos na confidential funds na ginamit ng Office of the Vice President noong 2022. Binibigyan sila ng Supreme Court ng 10 araw para sagutin ang petisyon. Hinihiling sa petisyon na ideklarang unconstitutional ang paglipat ng Office of the President ng 125 million pesos mula sa contingency fund nito papunta sa OVP bilang confidential funds. Wala pang bagong pahayag ang mga respondent. Pero nauna nilang iginiit na wala silang nalabag na batas. Mga kapuso, pansin nyo rin ba yung medyo maalinsangang panahon? Pansamantalang humina kasi yung epekto ng malamig na hanging amihan at halos hindi po umaabot sa ating bansa ngayon. Pero sabi ng Pag-asa, posibleng sa mga susunod na araw ay bumalik din ang pag-ihip nito. Dito lang po yan sa may extreme northern Luzon. Yun nga lang, hindi pa rin ganun kalakas yung bugso nito. Kaya posibleng itong easterlies o yung hangin na mainit at maalinsangan na nanggagaling po sa Pacific Ocean, yung umiral pa rin sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Mababa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga, maliban na lang dito po yan sa Palawan, Mindoro Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region at ganoon din sa ilang bahagi ng Visayas. Pagsapit ng hapon, mas marami na pong lugar ang posibleng ulanin. Meron na rin dito sa Northern at Central Luzon at ganoon din po sa mas malaking bahagi na ng Visayas at halos buong Mindanao. May heavy to intense rains kaya bukod po sa lindol, maging alerto rin ang mga kapuso po natin dito sa Mindanao sa posibleng pagbaha o landslide, lalong-lalo na sa mga lugar na nakakaranas pa rin ng aftershocks hanggang sa ngayon.
Dito naman sa Metro Manila, pwedeng mainit na maghapon ulit ang maranasan pero hindi po inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms bandang hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya naman kung may Christmas shopping o di kaya naman may early Christmas event, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong para less hassle mga kapuso. Sabi naman ng Pag-asa, mababa ang tsansang magkabagyo within the week pero patuloy pong mag-monitor ng updates dahil posibleng may mga cloud cluster o kaya naman ikumpol ng kaulapan na mabuo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at yan po ang patuloy nating tututukan sa mga susunod na araw. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, 21 araw na lang. Pasko na at hindi lang kumukuti-kutitap, kundi nagbabago ang kulay ng ilang pailaw sa bansa. May pasyalan din kung saan pwede makaranas ng snow. Saksi, si Marie Zumali. Mapapalated snow ka sa tampok na pasyalan sa isang amusement park sa Pasay City. Sino ba naman ang hindi lalamigin sa negative 15 degrees Celsius na temperatura sa Snow World? Swak na swak para sa mga gustong makaranas ng niebe, pati sa mga gusto lang ng pangontra sa init ng panahon. Ang ilang mga bata, kanya-kanyang gawa ng snow angel. Bida rin ang ice slide na 75 meters ang haba. At kung ginawin, pwedeng magpainit sa coffee shop na may fireplace. White Christmas din ang tema ng Christmas Village display sa Kidapawan City Plaza. Simbolo raw ito ng kalinisan at bagong simula sa mga residente kasunod ng mga pinagdaan ng pagsubok. Sa tapat ng City Hall, itinayo ang 50 talampakang Christmas tree na gawa sa recycled plastic bottles at nilagyan ng LED lights. Matitingkad naman ang mga pailaw sa Dapitan City Hall sa Zamboanga del Norte. Kumukuti-kutitap na nag-iiba pa ang mga kulay dahil sa smart lighting system. Maya't maya ang pa-picture ng mga bumibisita. Pwede rin mag-food trip sa hilera ng mga tindahan. Picture perfect din ang mga dekorasyon sa Iloilo Provincial Capital. Malakastilyo ang binuong disenyo ng ilang mga pailaw. May pa-fireworks display pa kanina. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Nagbigay parangalang kamera para kay Miss Universe Philippines Michelle D. Sina David Licauco at Jack Roberto naman, magkakakolab ba? Ating saksiyan. Handa na ba ang lahat sa possible collab ni na pambansang Ginoo at anti-selos professor? Sa Updated with Nelson Canlas podcast, ikinuwento ni Jack Roberto na niyaya siya ni David Licauco for a collab. Recently lang, nag-message din siya sa akin. Nagtatanong kung pwede daw kami mag-collab sa Puya Korea ba yun? Yung sa niya restaurant. Naku, gusto ko makita yan ha. Paglilinaw pa ni Jack, wala silang bad blood ni David. Nagsimula raw ang friendship nila sa 2021 series na Heartful Cafe. Ako na heart. Kwento ni Jack, nagbabasketball at kwentuhan pa sila ng aktor during taping. With extra workout tips pa. Minsan na nga rin niyang minessage ng personal si David para sa success ng proyekto nila ni Barbie Forteza na Maria Clara at Ibarra. Support ako sa nila ko yan. And si David din, ganun. Nakiisa ngayong araw si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D, sa Stop and Salute flag ceremony na naganap sa Luneta Park. Dito ay itinaas ang pinakamalaking national flag bilang pag-alala kay Gat Jose Rizal. Naroon din ang unang hirit host na si Mateo Guidicelli. Kinilala naman ng House of Representatives ang karangalan na ibinigay ni Michelle para sa Pilipinas nang mag-top 10 finish sa Miss Universe 2023. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Tinaas ng PNP ang heightened alert sa buong Metro Manila kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kahapon.
Mas pinalakas ang mga checkpoint at doble rin ang pagbabantay sa mga terminal, mall at iba pang matataong lugar. Paglilinaw ng PNP, wala silang namomonitor na banta ng terorismo pero kailangan pa ring maniguro, lalo ngayong holiday rush. Pinalawig naman ni Pangulong Marcos ang termino ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. hanggang March 31, 2024. Dalawang big acts ang magbabalik Pilipinas sa susunod na taon. Kabilang dyan ang American rock band na Incubus. Sa Abril, muling magko-concert sa bansa ang banda after 6 years. Ilan sa kanilang hit songs ang Wish You Were Here at Drive. At sa March naman, bibisita sa bansa ang Girls' Generation member at Korean actress na si Yuna para sa kanyang solo fan meeting. Dapat throwback naman ang ilang fans sa dance challenge ni BTS Jungkook at Usher. Featured dito ang hit song ni Usher na Yeah, na nirelease noong 2004. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.